Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:39 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Monday morning sa inyo katanan. Ako inyo alagad Emerald Santiagudo kag welcome na sa Iloilo Morning. Subong adlaw sang Lunes, petsa 18, bulan sang Mayo tuig 2026. Ka-meaningful sang adlaw nga ini kag tuman gid ka importante. Kay subong adlaw sang Lunes, Mayo 18 ang deadline para sa voter registration. Hindi lang diri sa Iloilo City but sa bilog nga pungsod Pilipinas. Subong adlaw, Mayo 18 ang gintalana nga deadline gani sa mga wala pa makaparehistro. Subong na lang gid ang inyo nga tsansa kay wala nakaanunsyo ang COMELEC sang extension o kon pagbago sa schedule sang ilang set of activities gani nagapabilin nga Mayo 18 kung subong adlaw ang deadline para sa voters registration. Ano bala, sino bala ang mga pwede makaparegister kung sino pa bala ang pwede makahingagaw sa hindi lang madugay ti kung naton nga laboton ang Iloilo City COMELEC kag pamangkuto naton si Sir Jonathan Saino kung ano bala ang sino bala ang mga pwede pa makahingagaw kag makaparegister sa last day of voters registration. Subong man nga adlaw, do ka timing mano nga subong nga adlaw ang deadline sang voters registration para sa 2026 barangay kag SK elections. Kag sa balita nasyonal naman, subong nga adlaw man natalana mag-convene ang mga senador agud mag-serbe nga isa ka impeachment court agud talakayon or i-deliberate ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte karon ina alas 3 sang hapon. Daw ka double event no nga daw ka meaningful nga dungan subong nga adlaw sang Lunes sumasako gid ang aton nga pagbantay. Kay ti karon man niya sa hapon magatakop ang deadline para sa voters registration.
Sa bahay naman niya sang aton nga mga senador, no, at tinatalana karon ano ayhan ang masunod nga update o kung may ano bala, may bago naman bala nga mga hilitabo karon ang aton nga bantayan sa pag-convene sang Senado bilang isa ka impeachment court. Matapos ang mga controversial nga mga hilitabo halin sa lagas kay Senator Bato de la Rosa. Apang antes ana subong nga adlaw, no, may ara kita sang ginabantayan kay subong nga adlaw. Atong babatian si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. anay nga nagapanguna sa bawat bayan makikinabang Makati City Program sa Makati Coliseum subong nga aga. Pabatian ani naton ang presidente. At mabuti naman, pagka masabi natin na nakapag-aral kayo na mabuti, magandang inyong edukasyon, ay ready na kayo. Ready na kayo para dito sa bagong challenge na ihaharap sa inyo. Pagka tumawag sa inyo, when your country calls for your duty to the country. And pagka sinabi ko yung duty to the country, hindi ibig sabihin gobyerno lang yan. Kung ano man. At that it is important that you are very ready, and that is why it is important that you get a good education. Kaya naman yan ang ating ginagawa. At sinasabi ko sa lahat ng mga presidential scholar, dapat naman mapakinabangan ninyo ito. Dahil paalala ko ulit sa inyo na ang magandang edukasyon ay isang biyaya yan na hindi na pwedeng kunin sa inyo. Habang buhay na yan na nasa inyo. Hindi manakaw sa inyo, hindi maagaw sa inyo, hindi ito nalulusaw, hindi mawawala. Kaya take advantage of this opportunity dahil sa mga ating kabataan na ready na maglingkod, ready na gumawa ng lahat ng kailangan na gawin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Ganon kahalaga itong programa na ito. And that is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it. Para naman, masabi natin, pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Kaya keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. And masabi natin, nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work hard, study hard, make the most of this opportunity, and I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nabatian ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang presidente nagpanguna sa bawat bayan makikinabang Makati City Program sa Makati Coliseum kung sa diin ginpresenta sang presidente ang pila ka mga barangay development equipment gagin procure pinaagi sa Socio-Civic Projects Fund. No? Nag-interact man siya sa, kung mabatian ninyo, ang iyang mensahe kaina is nakadirect sa mga barangay scholars sang Bagong Pilipinas. So kung Bagong Pilipinas Barangay Scholars, kagaron iga patigayon man ang rollout sang Bagong Pilipinas Rice Program sa idalom sang Local Government Support Fund o kon LGSF, no? Pangunahan man karon sang presidente ang turnover sang financial assistance para sa mga barangay sa Makati City. So do mga ikapila na ni nga mga LGU sa pungsod nga nalibot sang presidente, especially dira sa may area sang National Capital Region,
kay ti ang ining bawat bayan makikinabang do kadamo na sa mga beneficiaries and LGUs ang nakaagom sang sininga programa. Anyways, balikan naton ha. Naga-remind kita sa mga kauturan naton, especially diri sa Iloilo City, nga wala pa makaparehistro kay subong nga adlaw sang Lunes, Mayo 18, ang deadline na para sa voters registration sa mga wala pa makaparegister, no? Actually, ginatingoan naton nga malabot si Sir Jonathan Saino, pero basi masako-sako siya. Padulungan naton siya karon didto kag mabantay kita sa mga mahingagaw. Kay I know kadamo sa mga kauturan naton nga ginahulat gidya ang deadline. Kalawid sang mga libot sang Iloilo City Comelec, may mga satellite registration, pero kitaya hulaton gid naton ang deadline. Kay subong ang last day, nagpahibalo na ang Iloilo City Comelec sa mga kauturan naton and sa mga luyag nga mag-process nga wala na isang processing sang issuance sang voter certification bangod ang adlaw nga ini para lang gid no sa mga kauturan naton nga mapa-register or mahingagaw register para sa 2026 barangay kag SK elections. So sino bala ang pwede makaparegister no? Apakag maka-vote para sa paalabuton nga 2026 barangay kag SK election. So para sa mga sangguniang kabataan, pwede ka mo makaparegister kung ang imo edad 15 to 30 years old sa adlaw sang eleksyon. So buot silingon kung 14 ka pa lang pero pag-abot sa Nobyembre 2, 15 ka na, pwede ka na makaparegister, no? Kinanglan, isa ka Filipino citizen, kag naga-istar ka sa barangay for at least 6 months. Para naman sa mga regular, no, nga maka-vote sa aton nga barangay election, dapat at least 18 years old, registered voter, kag pareho man ang requirements, naga-reside dapat sa barangay for at least 6 months. So, ang aton nga mga kauturan nga may ngagaw, ang schedule sa Iloilo City Comelec, umpisa alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon sa Robinson's Place, Iloilo. Hindi sa opisina sang Comelec, sa bag-o nga opisina, hindi man sa ilang nga daan nga opisina, but ara subong ang isa lang gid ka venue para sa last day sang eleksyon upon voters registration, ara lang gid sa may Robinson's Place, Iloilo sa Quezon Street sa city proper. Kung di ko magsala, ang pinakaulihin naton nga interview kay Sir Saino is around 11,000 to ang ilang na proseso kung nahingagaw. So, gina-anticipate naton kung pilapayhan ang madugang. Pero last May 13 is around 700 plus ang nakahingagaw register sa Iloilo City Comelec, no? So amo na gamiton nyo na ang tsansa nga magpadulong sa mga kauturan naton. May mga estudyante kita nga ti wala pa man umpisa ang klase, pwede ka mo makahingagaw subong sa Robinson's Place, Iloilo, halin alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa apon, para man sa mga kauturan naton nga luyag magpa-reactivate o kung wala ka mo maka-vote sa mga nagligad nga eleksyon pero gusto nyo mag-participate subong nga eleksyon. Pwede gid ka mo kapadulong sa Iloilo City Comelec. Nagaumpisa ang aton nga pagpili sa maayo nga leader. Ang pag-exercise ang aton nga right to vote, isa ina ka
parte sa aton nga kinamatarong. No, imagine, no, diri sa Region 6 sa mga registered voter, sa Iloilo City is around 330,621. Sa Iloilo Province naman, may ara kita sang 1.6 million voters. Sa Capiz, 500,000. Sa Rojas City, 112,000. Sa Antique, 399. Kag sa Guimaras, 124,000. So sa nabilog nga Region 6, ginatanaw naton nga kumbasehan naton as of 2025 ang datos naton, may ara kita sang 3,128,562 ka voters sa Western Visayas. So most probably ang ining 330,621 nga voters diri sa Iloilo City amo na ang gina-target mga dugangan sang COMELEC agod makaparticipate sa 2026 barangay kag SK elections. Take note wala sang extension. Subong na lang gid ya ang deadline kay although may mga huring-huring, may mga pila ka mga nagagwa subong nga posible i-postpone pero as of this time the date remains nga ang deadline is May 18 kag ang schedule sang 2026 barangay and SK elections natala na sa Nobyembre 2 subong nga tuig. Una pa ang barangay kag SK elections ang masunod ya nga dako nga eleksyon sa 2028 na. Pero yung mga pila kita ka mga nagapabatsyag-batsyag diri, especially diri sa may Iloilo City, may mga nagaamat-amat na nga pabatsyag, no? Especially sa campus ni Mayor Raisa Treñas. Pero tamaan pa ini kaaga, no? Unahon na naton ang 2026 barangay kag SK elections. So again, sa mga kauturan naton nga luyag pa maghingagaw from 8 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon ang schedule sang voters registration. Gani hingagaw na kamo. Hindi na kamo magpabuyan-buyan pa. Especially nga ti subong ang COMELEC nagapalapit na sa inyo. Hindi niya kamo nadumduman ko pa sang una ara sa ibabaw sang Iloilo Terminal Market or Super ang opisina sang COMELEC. Kag grabe ang pagdinaguso sa mga tao. But this time, ara na kamo sa sulod sang mall. Malamig, may aircon. Hindi na kamo mabudlayan pa. Gani kilitanay kita karon sa mga may ngagaw magpa-register sang ilang tagsa ka barangay para sa 2026 barangay kag SK elections. Philippine Standard Time, alas 8:57 na sa aga. Wala ni kasang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani thank you gid sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo. Stay updated sa pinakaulihing mga balita diri sa syudad sang Iloilo kag iban pa nga bahin sang Western Visayas pinagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa pinaandan akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag kita ay kitaliwat buwas diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media na aming ginagawa na ibinababa. Dalawa po yung programang yan eh. Unang-una, meron kasing pondo na tinatawag yung LGSF. Ang ibig sabihin niyan, Local Government Support Fund. Itong pondo na ito ay para sa local government. Ngunit, sa nakarang ilang dekada, itong pondo na ito ay hindi talagang nagamit
para sa mga local government. Kako, siguro, ito na yung pagkakataon ko na gamitin natin ng tama para makapagsabay ng trabaho ang local government at national government. Alam nyo po, ako lagi kong sinasabi, lumaki ako sa politika sa local government. At naging governor ako sa Ilocos Norte na 9 na taon, 3 term ako. Bago ako naging congressman, bago ako naging senador. Kaya ito lagi ko nakikita, sinasabi ko, hindi kulang ang ugnayan ng national government sa local government. Ngayon, meron kami, kaya sinabi ko, itong LGSF, gawin na natin sa tama. At kadalasan, kahit LGSF ang tawag, national government pa rin ang nag-i-implement. Alam naman po natin na kapag national government ang inaasahan lamang, may kabagalan dahil isa-isa namin gagawin. Bawat local government, isa-isahin namin. Kako, ba't di tayo makipagsabay, makipagkapit-bisig na kasama natin ang mga local government? Dahil ang local government, hindi na tayo kailangan magpadala ng tao. Hindi na tayo kailangan magpa-survey. Gagawa tayo ng listahan kung sino ba yung mga nangangailangan. Isa-isahin namin bawat munisipyo, bawat bayan, bawat probinsya. Kako nasa hawak na ng mga mayor yan at saka mga gobernador. Kaya di na natin sila tulungan at magtulungan tayo. Kaya ito po, ang ginawa namin, binaba na lang namin yung LGSF. Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, kako, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF. Kaya ngunit ay kasama po doon dahil po lagi kong inaalala ang ating mga kababayan na sa ngayon ay hindi pa nakakatiyak sa kanilang pagkain. At nung una po akong umupo bilang Pangulo, in-interview po ako at tinanong sa akin, ano ba talaga ang layunin mo na pagkatapos mo maging presidente? Ang pinakamagandang achievement na pwedeng masabi? Sabi ko, ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala ng Pilipino ng gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF yung isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan. Ito po ay nakikita ninyo, tigsa 10 kilo na sako ng bigas at bibigyan po natin lahat ng nasa listahan na binigay sa atin ng mayor, ng mga barangay captain, nandyan po lahat. At sabi namin, bigyan natin para naman makatiyak sila kahit papano na meron silang bigas na kakainin. Yung ulam, palagay ko kaya naman kahit papano makahanap ng mga paulam. Pero ang importante ay may bigas na kakainin. Alam naman na tayong Pilipino, para sa atin, kung walang bigas, walang kain. Kaya mahalaga na magkaroon na makapagbigay tayo, makatiyak ang ating mga mas nangangailangan na kababayan na nakakatiyak sila na meron silang makain. At wag po kayo mag-alala, ito po ay hindi po minsanan na pagbigay. Magbibigay po kami ng 10 kilo na sako ng bigas 6 na beses sa isang taon. Bawat 2 buwan, meron po ulit na 10 kilo ng bigas. Yan po ang aming para makatulong po at tuloy-tuloy po ito. At ito po ay isang bahagi. Buti na lang, ito po ay hindi dahil sa oil crisis doon sa Middle East. Hindi po ito nataon lang na nasabay. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na nung dumating yung crisis, sabi ko tamang-tama, buti na lang may programa na tayo para tulungan. At dahil mas maraming naghihirap, dahil tumataas, alam naman po natin, pagtaas ng presyo ng langis, nagtataas ang ng presyo ng lahat. Kaya sabi ko, tamang-tama, nataon itong programa na ito. Yung pangalawang programa po
ay aming binibigay naman sa ating mga barangay officials. Ano naman po ito? Meron din pondo na ginawa natin, nagbuo tayo para sa mga barangay. Itong pondo po ito ay binibigay namin sa bawat barangay. Ginawa namin na bawat barangay ay bibigyan ng national government ng 200,000 piso. Itong 200,000 piso, ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, namin kalahati niyan, gamitin nyo para sa scholarship. Kaya't meron po tayo mga scholar, at tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. At sabi namin, dun sa 200,000, yung 100,000, ihati natin sa tigda 20,000 at magbigay tayo ng scholar, 5 scholar ng tulong sa bawat barangay. Kaya po, yan po yung mga cheque na ibinigay namin, yan po ay para matulungan sila, para yung iba po kasi ay malapit nang magtapos, pero mukhang baka delikado hindi makapagtapos dahil ayun na nga, may kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging dahilan. Kaya ito yung tulong natin dahil alam naman po natin ay napakahalaga ng magandang edukasyon, na ating mga kabataan natin ay may magandang pinag-aralan para naman pagdating ng panahon na sila naman ang maglilingkod para sa ating bayan, sila naman ay ready na, handa na, maganda na po ang training. Kaya yan po ang 2 programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan. Huwag po kayong nag-aalala, dito po ang inyong pamahalaan, nandito po ang gobyerno na nag-aalalay sa inyo, na tumutulong sa inyo at tinitiyak na yung buhay po ninyo ay mas maginhawa, kahit kaunti lang, makapagdala po ng ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya po, ito po ang ating programa. Nandito po ang inyong gobyerno, nakikinig at hindi lamang nakikinig, kung hindi ginagawa ang lahat upang tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.